Okay, so the time now is 4:32 and nandito ako sa local flight dito sa Manila and papunta ako ng probinsya and sinabi nung pasahero dito na wala pa ring flight na straight na flight papunta ng Cotabato City na airport. So kailangan kong pumunta doon para kunin yung mga kailangan sa school and requirements, ganyan-ganyan. So hinarangan nila ako dito sa airport. And not only that, pumasok sila sa Tres Terraces condo and naglagay sila ng, kumbaga pupunta ako sa Supreme Court para asikasuhin yung harassment na ginawa ko sa neighbor kahit ginawa na ng paraan ng engineer sa may Tres Terraces condo, Lagro, Fairview, Manila, Quezon City ng paraan na maayos yung kanilang pintuan na kumbaga maalis na yung ano doon, yung inayos na nung engineer para wala nang gulo tapos sinabi na ng opisina ng condo na maayos na lahat and wag na akong pumunta ng barangay, pero 2 beses pa rin nila ako kinatok sa bahay. So ngayon may hearing na nilagay sa Supreme Court na either sa may September 7 at saka September 14. So dapat maka-flight ako papuntang Cotabato City. Nahabol talaga nila ako. Simula 2012 na nawala ang asawa ko na napunta ng Zamboanga, Basilan kasama ng mga fake Marines na yon na nakasuot sila ng sundalo talaga. Kasi nakita ko pa sila nung 2012 Tapos sa international pa na flight nila, pinababa yung asawa ko and nakita ko rin yung 8 brothers na yon. And meron personnel na nagsabi na lumabas sila lahat sa airport. And yung iniwan sa akin ay yung kakambal or yung twins ni James ng asawa ko. And nagsama na kami simula nung 2012 hanggang ngayon 2023. Kaso bago kami magbakasyon ng 2022, nawala naman itong twins ng asawa ko na si James. Tapos yung itong panghuli na talaga, hindi na si James to robot to robot na siya na hindi ko maintindihan talaga magsalita. Para siyang si Koke na robot yung pagsasalita niya. Hindi siya marunong magtagalog, lagi lang siya nag-i-English and hindi siya nagsasalita. So yun ang problema ko ngayon. Either ito yung homeless na twin ng asawa ko sa US na napunta dito dahil nga kumbaga nagkaroon ng habulan sa New York. Baka umuwi sa amin sa condo at pinag-aralan kung paano makipag-usap na katulad doon sa twins nila na brother nila. Kasi may mga question na hindi niya masagot. Hindi niya alam kung kailan kami kinasal, hindi niya alam kung kailan kami pumasyal, hindi niya alam kung kailan ang birthday ni Hero ni Gabi. Wala siyang nireregalo sa amin sa anniversary. Ang asawa ko hindi pwede mag-anniversary na hindi magregalo. Hindi pwede sa kanya yon at hindi niya kami papakainin sa loob ng SM para sa anniversary. Magpa-fine dining yun sa mga 5-star hotel. Hindi kami papakainin ng ganun. Kaya anong time na nasa labas kami ng gruto sa simbahan, nakaganon yung anak ko na, Dad, what happened? Bakit sa karinderya tayo kumakain? Kasi hindi sanay sa karinderya ang 2 anak ko na si Hero, si Gabi. Kasi boss ang asawa ko number 1 siya sa company. Sa tingin mo isang catering lang sa company nila, pwede kami mag-take out noon. Pwede kumbaga maayos ng pamumuhay namin. Kaya gumanon yung anak ko na, Dad, what's happened? My mommy bring us in the karenderya, ganyan-ganyan. Kasi alam niya, hindi kami kumakain sa karenderya. Hindi kasama sa pamamalengke ko. Sa tungko, ang 2 kong anak, ako lang ang namamalengke. Pati ang asawa ko, hindi nababangis, hindi nababasa ng dumi yun sa palengke yun. Boss siya. May pera siya, hindi ano yon, walang kalyo ng paa yung asawa ko. Itong nakapalit na to, nakakambal niya, wag na wag siya magpakita sa akin sobrang dami niyang kalyo sa paa, ang dumi ng kuko niya, and sinasabihan ko na maglinis siya ng kuko. Nagalit siya sa akin, bigla niya hinagis yung mga gamit. Sabi niya, wag ko raw pakialaman ng kuko niya. Excuse me, si James, hindi yung nagpapahaba ng kuko yun. Lahat
pudpud ko kuno, nagta-typing yun sa computer yun, boss yun, number 1 yun. Hindi pa natatalo yun, programmer yun. Kaya itong isa, bukod sa kulelat na nga sa typing, bobo pa sa pagpasok sa opisina. Mukhang malalamangan ko pa pag nakagraduate ako ng college. Very perfectionist kami, and also hindi kami nagyayabang, pero speed A si James, speed A rin ako. Hindi kami bobo, alam yan ng taga Mindanao. Hindi ako sinungaling, alam yan ng lola ko yan. Kaya yung lola ko nagsusugal yon, sugarol yun, 10 hours, minsan inaabot siya ng gabi. Sinasabi niya, pagdating sa manok ko na to, na itong kumbaga fake na apo ko, panalo kami lahat dito dahil matalino to. Kaya pinagyayabang niya ako. And biglang naging mapuro lang utak ko simula nung 2012 na kami mismo, kami, ako, si Hero, si Gabby, si James, lahat kami dinala sa Porinaria at lahat kami doon ginawa ng masama. And dahil nga nakita ko yung asawa ko, si James, sabi niya, wag yung dalawang bata at asawa ko, ako ang dalhin nyo. Kaya ang ginawa nung parang kidnappers na yun, nasa Porinaria kami ng QC nung time na yon, kasi naaalala ko, kasi parang ini Elsa droga niya kami. Sabi ko, iba yung location kasi una nasa apartel kami and bigla niya kami dinala sa Porinaria na yon. So habang nasa Porinaria kami nung 2012, kinuhanan niya ako ng Excel, kinuhanan din niya ng sperm yung dalawang bata, pati si James, and sumisigaw siya na wag yung asawa ko, wag yung anak ko. Kaya nung time na pumunta doon siguro yung asawa ko sa international flight, kasi nagsumbong siya sa autoridad siguro sinabi niya doon ng asawa ko lang ang makakabalik sa university and kaya i-update lahat ng bagay. And also kasi Chinese ako, and kung alam nung lola kong Chinese ako, alam niya yung, kaya sabi niya siya lang ang makakalaban doon sa gabunan or doon sa aswang. Sabi ko sa'yo, hayop ka, mag-antay-antay ka. Kung hindi lang talaga nabibigatan ako sa mga dala ko ngayon, wag mong papahiyain talagang Cotabato City. Ang dami kong pinopost talaga sa YouTube na pa-live talaga. Hindi ako makamove on. Merong mali kasi ganun kami. Once na pinasok kami ng magnanakaw talaga, hindi kami natutulog. Si James hindi natutulog yun. Ako hindi rin natutulog yun. And hanggang abuti na kami na madaling araw, magtatanungan kami na bitingnan mo sa computer kung magkano yung nabawas, and nababawasan talaga yung account namin na pera sa loob mismo ng laptop, na kahit hindi kami pumupunta sa mall or hindi kami naggumagastos talaga, excuse me, sinisipon ako. It means may hacker talaga nangyayari. So yun yung problema ko, kasi ang hacker na to, di ba activate ng SSS. So ngayon, yung SSS ng asawa ko, taon-taon niya binabawasan ng 100,000, ng 200,000. Sinabi ng SSS, kung walang death certificate na dala na nakapangalan sa asawa ko, hindi niya ma-update yung SSS. It means nilagyanan niya ng death certificate si James, ang asawa ko, kaya ako hindi na-update ngayon ng asawa ko. And kahit na alam niya, dahil pumunta na siya ng US para magsumbong, kahit sino, hindi yan niya ako tatawagan. Kahit mamimiss ako noon, hindi ako tatawagan noon. Hindi siya tanga. And kahit naman tumawag siya, hindi ko siya sasagutin dahil hindi rin ako tanga. Lalo pa kung dati na ako sa mga ganitong crimes na undercover or fake babysitter or fake helper or fake na housemaid ako. Alam ko na ang mga entrapment operation. So wag ako. So ngayon papunta ako dito. Ito yung view dito sa sa airport, kasi gustong-gusto ko na talaga, sumasabog na ang bungo ko, hindi ako makatulog, nag-iisip ako paano ako makamoves at makalaban dito sa mga sindikato na to. Sobrang bilis nilang gumalaw, and ito yung sinumbong ng lola ko, ang bilis raw ng galamay talaga, kaya naubos gamit ng lola ko sa loob ng kubo, pati pera. Iyak lang siya ng iyak.
Pinakita niya wallet niya, walang laman. Ultimo barya, wala. Sobrang bilis. Ultimo piso ito na, nakawin talaga. So, ito yung view dito. So, ayun, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone. So, mamaya, magla-live ako. Papasok lang ako sa loob kasi nangiinit talagang dugo ko. And ito ang problema na mag-asawa na laging binibilang ultimo piso talaga. Kasi hindi kami madamot eh. Alam yun sa Caloocan eh. Lahat yan, kung sinong umutang, hindi pinapabayad yan ng asawa ko, kaya hindi pwede, kaya kilalang asawa ko sa Caloocan talaga. Nung huli na nakita nila, sinabi ng mga kapitbahay, hindi na si James ang nandoon kasi sobrang mailag sa tao and also sobrang kuripot and parang selfish, madamot, hindi marunong makibagay sa mga kasama sa bahay. Unlike noon, kaya ako lang ang sinasabi ng mga kapitbahay na hindi pa nagbago. So, hindi pa ako walker. Pakitingin yung mata ko. Maputi ang mata ko, hindi mapula. Wala akong tinatago. Ang gilagil ko, pula yan. Hindi yan itim. Hindi ako walker. So, yon. There's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone.